Sabi sa Romans 8 verse 8, that's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Bilang tao, alam nating lahat na makasalanan tayo. And there is only one way to win over the power of sin. And that is through our Lord and Savior Jesus Christ. Walang ibang paraan yon. Walang ibang substitute yon. So kung wala tayo kay Lord at hindi natin kayang manalo laban sa temptations, ibig sabihin na bubuhay tayo under the power of sin. Hindi na dito pinag-uusapan kung sa tingin mong mabait ka, kung sa tingin mong marami kang natulungan. No. Those actions can never please God. Kasi kung yun naman pala ang basehan, then kayang-kaya nating ipagyabang yun. Na ako, ang dami kong natulungan na ako, ganito ko ganito ginawa ko And kung akala mo ikinatutuwa ni Lord yun, no, nagkakamali ka. Hindi ko sinasabing huwag tayo maging mabait at huwag tayo maging matulungin. Pero kung ginagawa mo yun based sa sarili mong kakayanan, base sa sarili mong yaman, sa sarili mong kapangyarihan, then it's pointless. Dahil kahit tumulong ka ng tumulong, you will still be under the power of sin. And actually, magagamit pa ng kalaban yung pagtulong mo para makagawa ka ng kasalanan. Kasi malaking tsansa ang maging mapagmataas ka, maging mapagmalaki ka. So bakit ko sinasabi sa inyo to, guys? Kasi there is no other way to please God but to have faith and follow and obey our Lord Jesus Christ. Walang ibang paraan, guys. Yun lang yun. Of course, pag totoong nasa iyo na si Lord, yung pagiging mabait, pagiging matulungin will come out naturally. Magkaiba po yung pagiging matulungin dahil produkto na lang ng tiwala mo kay Lord at yung pagiging matulungin dahil may gusto kang patunayan o base sa sarili mong kakayanan o kapangyarihan. This only shows na kahit anong gawin natin without our Lord Jesus Christ, we will always be under the power of sin. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po ang mensahe ng video na to.